Mga ka-Republic, tapos na ang Philippine Cup Finals sa San Miguel ang tinanghal na hari. Naghahanda naman ang liga para sa second conference kung saan unlimited height para sa mga import. Sa kabila nito, pinili ng Barangay Ginebra na manatili sa subok na at pinagkakatiwalaan. Sa kabila ng banta ng mga dambuhalang makakatapat, muling sasandal ang jinking sa puso ni Justin Brownlee. Marami ang nagtatanong, sapat raw ba ang magic at karanasan ni Brownlee para tapatan ang laki ng mga bagong import? Para kay Coach Tim Cone, ang chemistry ang kanilang magiging sandata sa gitna ng mga higante. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi biro ang lakas ng San Miguel. Sa pagkapanalo nila sa finals laban sa TNT, ipinakita ni Junmar Fajardo na siya ang GOAT sa PBA. Kapapanalo lang ng BPC Awards, siya rin ang nanalong finals MVP matapos magtala ng 29 points at humablot ng 23 rebounds. Sa totoo lang, parang may import ang SMB dahil kay The Kraken. Naniniwala si Chris Ross, basta healthy lang ang core ng SMB, marami pa silang pipitasing kampyonato. At dahil napanalunan ng San Miguel ang All-Filipino Cup, lumulutang ngayon ang usap-usapang tatargetin daw nila ang Grand Slam title. Noong 1989, nakuha ng SMB ang Grand Slam title sa ilalim ni Coach Norman Black. Kaya bang maduplicate ni Coach Leo Austria ang nagawa ni Norman Black sa San Miguel? Sa kasalukuyan, parehong may tig-11 kampyonato sina Coach Norman at Coach Leo. May Grand Slam title nga lang si Norman Black noong 1989. Kung muling makaka-Grand Slam ngayong 2026 ang SMB, mapapabilang si Coach Leo Austria sa mga Grand Slam coaches sa PBA na kinabibilangan ni na Baby Dalupan, Tumi Manotok, Norman Black at si Tim Cone. May dalawa sa magkaibang team, isa sa Alaska at isa sa San Mig Coffee. Noong season 49 ay muntik nang maibulsa ni Chot Reyes ang mailap na Grand Slam title. Minalas nga lang sila dahil ang SMB rin ang nakalaban nila sa finals. Noong season 49, naging third conference ang Philippine Cup. Anyway, sa current lineup ng SMB, marami talagang nagsasabi may kakayahan silang sungkitin ang Grand Slam ngayong season 50. May sapat silang personnel para ambisyonin ang Triple Crown. Walang duda, si Junmar Fajardo ang pinakadominanteng sentro sa PBA. Nasa kanilang hanay din ang mahusay na defender na si Chris Ross at ang king of 3 points na si Marcio Lassiter. Nasa SMB rin ang predator na si CJ Perez at ang bruskong si Mutaw Tuwa. Plus ang nagpasikat noong finals na si Rodney Brondial. Ang second unit na sina Jericho Cruz at Don Troliano kasama sina Jeron Teng at Wami Chongson ay mga starters na sa ibang team. Sabihin pa, may sapat talaga silang personnel para asintahin ang Grand Slam ngayong napitas na nila ang Philippine Cup title. Ngunit may isang malaking tanong, makakakuha ba sila ng isang mahusay na import para tulungan silang makuha rin ang titulo ngayong paparating na second conference? Nag-anunsyo na ng kanilang import ang ilang pupunan. Ang NLEX, kumpirmado ng si KD Lalane ang magiging import 610. Si James Dickey naman ang sa Phoenix Fuel Masters 610 din. Nagsisiguro ng malalakas at matatangkad na import ang ibang team na iisa ang nasa isip, tapatan si Junmar Fajardo. Subok na ng SMB ang import na si Benny Boatwright. Ang problema, kontratado ito sa Korean Basketball at sinasabing sa April 8 pa matatapos ang obligasyon nito sa KBL team. At ang Commissioner's Cup ay nakatakdang magsimula sa March 11. Kung hihintayin ng SMB si Boatwright, 4 o 5 laro na wala ito. Maikli lang ang elimination round at para sa isang kupuna na gustong targetin ng Grand Slam, baka maging delikado. Abangan natin kung ano ang magiging option ng SMB. Samantala, sa dambuhalang mundo ng Commissioner's Cup kung saan unlimited height ang mga imports, mga 6'10 hanggang 7-footer ang ipapasok na import ng mga team. Ngunit ang desisyon ng Barangay Ginebra ay mag-stick kay Justin Brownlee.
Isa itong matapang na desisyon ni Coach Tim Cone. Hindi sila sasandal sa tangkad o laki ng import. Sasandal sila sa chemistry ni JB sa buong kupunan. Sa basketball logic, dihado si Brownlee sa height. 6'5 lang siya o 6'6. Pero sa ilalim ni Coach Tim Cone, may strategic advantage ang desisyong ito. Makaka-create sila ng mismatch. Kung ang babantay kay JB ay 7-footer, kakaripas lang si JB at mapipilitan ng higanting import na lumabas sa paint na magbibigay naman ng daan para kay Japet Aguilar at RJ Abarrientos. Isa pa, habang ang ibang team ay nangangapa pa sa tendency at laro ng bago nilang imports, ang Ginebra ay plug and play na. Alam na ni JB ang bawat sulok ng sistema at ang galaw ng kanyang mga kakampi. Napatunayan niya ng Ginebra nang talunin nila noon ang 16 na import ng Bay Area Dragons sa finals. Ang malungkot na parte, yun din ang huling kampyonato ng tropa ni Tim Cone. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.